tiniis ko yon yung hindi bumili ng luho or kahit anong reward para sa akin. Wala naman nagne-negosyo sa buong angkan ko. Sa buong angkan namin ng pamilya namin, wala talaga. Ang kinagisnan lang talaga namin sobrang simpleng pamilya lang talaga. Okay. Parang tinanggap ko na sarili ko na buong mag-anak namin is talagang maging kasambahay. Ang kasambahay na anak ako Para bang tinanggap ko na normal lang sa pamilya namin na maging ganun kami. Simulat sa pool hanggang ngayon. So ano yung parang turning point na sige, mag-business na lang kaya ako? Kapag hindi ko sinubukan, mawawala yung chance sa opportunity. Take the risk or lose the chance. Pag meron kayong dine-develop na produkto, kailangan 5 times ahead kayo sa kanila. Okay, may nanggagaya na. Bumaba na yung presyo. Hindi ko na kayang i-sustain. So, kailangan gumawa naman ako ng produkto na kakaiba naman. Yung 60,000 ko na kinita, bumili ako ng machine para maagawa ng t-shirt. So, hindi siya yung pang-print. Talagang panahi siya ng t-shirt. First time ko magkaroon ng sariling employee. And I'm happy to say na yung first employee ko, kasama ko pa rin siya until now. Wow. First time ko mahawak ng tao na talagang sarili ko na pinapasahod. Sabi ko, sige, gagalingan. Para bang, sige, patipato na ulit. Patipato na ulit. Gano'n naman talaga Parang pogs lang yan Tumataya nga ako dati sa Jolin ng nang uuwi akong iyak Pogs nga, gano'n din Todo patipato, no? Bet na, patipato mo, kalahati buo. Parang gano'n. Para bang, sige, patipato na yan. Pag natalo, bahala na. Gano'n naman Mahirap lang talaga magsimula. Pero once na makatapak ka, samantalahin mo. Alright, welcome back to another episode of Negosyante Life. Yes. Alright, so last episode natin is episode 0. Ngayong episode is episode 1 na pag-uusapan natin yung buhay mo. Uy, buhay ko. Kasi syempre, di ba, sa episode 0 natin, diniscuss natin doon, di ba, magkakaroon tayo ng mga discussion about yun nga, sa mga buhay ng mga negosyante. Yan. Di ba? So, dito di-discuss namin yung kung sino nga ba kami. Yan. So, episode 1 sa kanya muna, episode 2 sa akin. Yes. So, ayun, hindi naman tayo mga bilyonaryo, di ba? Hindi naman. Sana nga. Sana, di ba? Sana nga. Yun na yung purpose nitong podcast na to. Kaya natin tinayo kasi gusto nating malaman yung mga technique ng mga successful na negosyante. Correct. Yung tayo mismo yung kakausap sa mga successful. Yes. Para malaman natin, ma-apply natin sa sarili natin mga negosyo at mapalago natin yung mga negosyo natin. Correct. Diba? Tsaka marami tayo kasi para bang sabik tayo sa bagong kaalaman. Ako sabik talaga ako na meron akong napapainggan na mas magaling sa akin, na mas matalino, tsaka mas marami akong natutunan sa kanya. Parang kahit buong araw papainggan ko siya Yan. Diba? Sa mga susunod na mga episode, makakilala tayo ng mga negosyante na makakapulutan natin ng aral. Pero sa ngayon, tayo muna, syempre. Tayo muna, syempre. Episode natin to Yes. Content natin to, syempre tayo muna. Syempre may mga experience din tayo na baka naman mapulutan din nila ng mga aral. Diba? Sigurado. Alright, so ayun, bago tayo mag-proceed, gusto namin pasalamatan ang Get Viral Studio. Yes, Get Viral. Thank you, Get Viral. Okay, Get Viral, kung gusto nyo guys ng magkaroon ng content katulad nito or podcast content, subukan nyo itong Get Viral Podcast Studio, guys. So, meron tayong quality mics, meron tayong mga quality cameras, may kita nyo naman, and syempre, ang mga sobrang lulupit na mga editors din kung kailangan nyo ng mga editors. Tapos, mga high-end equipment din, guys. So, kung gusto nyo, meron kayong daily content, through podcast, try nyo yung Get Viral Podcast Studio. Yung mga staff dito,
and yung yung mga nagwo-work dito inside the Get Viral Podcast Studio, sigurado guys na talagang matagal na sila sa industriya ng podcast industry. Tsaka yung mga operator natin, hindi lang sila camera operator, mga video editor yan. Yes, video editor, ibig sabihin alam din nila kung anong tamang angulo ng i-setup nila para syempre pag edit mo, hindi rin sila mahirapan. Alam nila yung tamang angulo mo, alam nila yung tamang basta lahat ng mas mapapaganda ng content mo. Try nyo yung Get Viral Podcast Studio. Dito lang yan guys sa may Pandan Angeles. So kung papa-appointment kayo guys, check nyo yung page ng Get Viral Podcast Studio. So definitely magre-reply sila at isa-send yung mga packages nila na makakailangan ninyo. Which is kailangan ng mga negosyante ngayon. Kaya pinopromote din natin. Correct. Alright. So proceed na tayo. Okay, let's go. Ito na yun Excited na ako Excited na akong malaman yung buhay ni Angelo. Yan. So, gusto ko muna malaman, bago ka magnegosyo, ano yung buhay ni Angelo? Okay. Ako bilang isang Angelo Wanillo, no? Hindi talaga ako taga Pampanga, brother. So, probably, lumipat ako dito Pampanga 2019, during kasagsagan ng pandemic to, no? Taga-Taguig talaga ako, laking Taguig ako. So sobrang simpleng pamilya lang talaga. Talagang literal na batang 90s. So September 3, 1992 pinanganak ako, guys. So talagang literal na batang 90s ako na middle class? No, lower class talaga. Sa may middle class, bababa ka pa. Konti. Yeah, lower class talaga. Okay. Ang mother ko isang maid. Tapos yung stepfather ko nagta-tricycle driver. So sobrang simple lang talaga. Simple talagang natatrabaho yung parents ko below minimum talaga. Sobrang hirap. Tapos hanggang sa parents ko, dahil nga sa pangangailangan ng renta, bahay, lahat na pangangailangan bilang ng isang pamilya, kailangan mag-abroad ng pamilya ko. Especially mother ko. So kailangan niyang mag-abroad para masususan yung buong pangangailangan namin. So lumaki akong ang parents ko ay nasa abroad talaga. So, ganon. So, well, tinanggap ko na yon. Kailangan kong tanggapin at pinapaintindi naman sa akin. Mahirap, syempre. And at the same time, yung father ko, nag-a-abroad din. So, lumaki ako sa tita ko, ganyan. Pero, well, sa bahay pa rin naman namin. Mahirap, simpleng public school. Gusto ko public school kasi nga, talagang, dun mo mahahasa talaga yung ano mo yung tindi ng yung skills mo Kasi sobrang taas ng competitiveness nun Talagang matindi. Kailangan makipagbalag-bagang ka talaga ng talinong sipag. Well, di naman ako ganun katalino. Sakto lang, normal estudyante lang. Yun lang, ang bagay lang na hindi ko lang ginagawa dahil takot nga ako sa parents ko. Mag-cutting. Hindi ako makarelate sa mga estudyante na masaya mag-cutting. Hindi ko talaga siya nasubukan kasi natatakot ako sa parents ko na mapagalitan ako. Sobrang simpleng pamilya hanggang nag-college. Ganyan. College na tawag dito. Garal ako ng marine engineering. Marine engineering. Yes, marine engineering. So pangarap ko magseaman. Kaso lang, yun pag-graduate, hindi ako pinalad na kasampa ng barko. Una, pera, sobrang mahal kasi ng tuition fee Sobrang hirap ng tuition fee. Ganun. So, during sa pag-aaral ko, talagang survival mode lang ang ginagawa ko. Hanggang makatapos ang pag-aaral ng college, hindi pinalad. So, yun. Ganun siya. Okay. So, nasabi mo na ba, gusto mong magseaman? Oo. Pero yung pagnenegosyo ba, wala pa sa utak mo? Wala. Kasi, ang tumatak kasi sa akin, ng magulang ko, anak, mag-aaral ka, para pag nagkatapos ka, kakaroon ka ng magandang trabaho. Yun yung tumatak sa isip ko. Well, kahit naman siguro sa typical na pamilya, ay ganoon ang naging pangaral ng parents. Wala naman nagne-negosyo sa buong angkan ko. Sa buong angkan namin, ng pamilya namin, wala talaga. Para bang ang kinagisnan lang talaga namin sobrang simpleng pamilya lang talaga. Okay. Parang parang tinanggap ko na sarili ko na buong mag-anak namin is talagang maging kasambahay. Katulong, well, hindi naman masama kasi
laking kasambahay na anak ako eh. Para bang tinanggap ko na normal lang sa pamilya namin na maging ganun kami. Simulat sa pool hanggang ngayon. So wala sa utak mo yung pagnenegosyo? Wala talaga. Kahit naman sa school, di naman tinuro yan eh. Para bang gusto ko lang nun, magkaroon lang, okay, kumita ako ng pera, magkaroon ako ng minimum wage sahod, sobrang saya ko na. Ganun lang. Okay. So ano yung parang turning point na, sige, mag-business na lang kaya ako? Okay. Eto, simulan muna natin yung nakatanggap ako ng unang trabaho. Okay. Pagka-graduate ko ng marine engineering, so syempre definitely mag-isiman ka. Diba? Di ako tinanggap. So, brother, imagine mo. Nakwento ko na ito sa may ibang kaibigan ko eh. Imagine mo, pagka-graduate mo, nakatapos ka na, feeling mo, syempre, malakas loob mo, may diploma ang hawak. Na, okay, kahit anong trabahong papasukin ko, tatanggapin ako kasi may diploma ako. Puta, hindi pala ganun, Brad. Hindi pala ganun ang buhay. Hindi pala porket nakatapos ka, may diploma ka ng hawak, para bang secured na yung buhay mo. Hindi pa pala nagtatapos doon. Simula Makati, Guadalupe, Brad, hanggang Ortigas, nilalakad ko yan. Panahon pa ng kalakasan ng BPO neto eh. 2012. Kalakasan pa ng BPO. Lalakarin ko, susuyurin ko lahat ng BPO niyan or kung ano man, basta kahit anong trabaho, basta gusto ko ng trabaho that time. Kasi hindi na ako makapag-training ng seaman eh. Tatanggapin ko. Brother, di ko makakalimutan. 15 companies na reject ako. Ganun sa kalupit. Na-interview ka? Na-interview ako. Okay. Confident ako tingin ko yung skills ko kasi kahit nung nag-aaral ako or itong bata ko, ang skills ko kasi yung pananalita. Yung communication. So tingin ko, na-answer ko ng mabuti yung mga question na nag-i-interview. Tingin ko, advantage ko yun. Pero wala hindi talaga ako pinalad. Di ko alam kung dahil siguro may mga kasama akong well-experienced katulad sa akin, rather than me, kaya sila naman natatanggap kumpara sa akin. So, di ko makakalimutan yung 15 companies na reject ako. Grabe yan. Then one time, ewan ko lang kung ginagamit pa ng mga tao ngayon, Job Street. May nag-post sa Job Street. Lalagay, naghahanap technical sales, parang gano'n. Technical sales. Sabi ko, sige, try ko lang, Try ko lang applyan. Nung time na yun, brother, hindi pa ako masyadong tiwala sa mga email sent. 2012 eh. Wala, pag nakita mo yung kumpanya, nakuha mo yung address, puntahan mo. Walang tawag-tawag yun, brother. Pupuntahan ko. From Taguig, biyahe ako Parañaque. Bagong graduate ako noon ibig sabihin, hindi ko talaga abisado ang buong Metro Manila. Talagang, ang turo sa akin ng magulang ko, ito, ihingi ka ng pamasahe sa magulang mo. Siyempre, pahirapan pa sa kanya yun. May dabog pang kasama yun. So, bibigyan ka ng pera, pamasahe lang. Pagkain mo, bahala ka na. Ang gagawin ko na lang, kakain na lang umaga. Tapos, yun na yun. Basta kumain ka ng umaga, damihan mo na. Parang gabi na, tapos na yung na yun. Hanggang gabi, nag-a-apply ka. So, pinuntahan mo yung Parañaque. Pagpunta ko ng Parañaque, nakita ko yung kumpanya. So, apply ako, ganyan. Di naman sabi niya, kailangan palang mag-set ng appointment para mag-apply. Walang walk-in. Wala palang walk-in, ganun. Hindi niya ganun turo sa akin eh. Kumbaga, pagkita mo kumpanya, may job hiring, punta agad. Old school tradition ba? Pasok agad, tapos apply ka. So, yung company naman, in-interview naman ako. Pinag-exam pala muna ako. Nag-exam ako, brother, that day. Kahit wala akong appointment. In-accommodate pa rin nila ako, pinag-exam ako. Brother, ang examination, synonyms and antonyms. Hindi ko alam kung ano sasagot ko. Ang score ko noon, out of 100, alam ko less than 20. Hindi na tumawag sa akin. Normally, hindi naman sasabihin ng kumpanya na, sorry, hindi ka natanggap, hindi ka qualified para sa position. Hindi tumawag. Ang ginawa ko, after 2 days, pinuntahan ko na naman. Walang abiso-abiso na pupunta ako. Sabi niya, sir, wala po kayong appointment. Sabi ko, hindi magpa-follow up lang po ako ng application ko. Okay, wait lang po. Tawagin ko lang si boss, sabi nung di pinatawag niya.
Sabi niya, sige, halika dito. In-interview ako. Oo. Nung pag-interview sa akin, medyo confident ako. So, pag-interview sa akin, ayun. Kinausap ako ganyan. Para bang more on character. Tinitignan niya yung character ko eh. Aside from, hindi siya nagtanong about the skills eh. Tinitignan niya yung character ko. So, nakakasagot ako ng mabuti. Confident ako sa sinasagot ko. Confident ako nagkukwento. Oo. Yun. Tapos, after, tapos na. Umuwi na ako. After 2 days na naman. Ayan. Di na naman tumawag. Tapos yung afternoon, pinuntahan ko na naman. Wow. Oh. Masipag ako, Brad. Kasi feel ko, hanggat hindi mo sinasabi sa akin, wala na ako. Di ka natanggap. Hindi ko titigilan yun. Galing ng mindset na yan, oh. That day, tinanggap ako. Pangatlong balik mo. Brad, tuwang-tuwa ako nun. Year 2012. Ang sahod ko tinanggap, sobrang tuwang-tuwa ako. 9,000 per month. Tinanggap ko sobrang tuwang-tuwa ako nun, bro. Para bang para nakakampi ko lahat ng langit. Orang umiikot sa akin na ganun katindi. Okay, sineryoso ko. That time, para encoder lang ako. Pero syempre, medyo competitive ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag na ito lang ako. Hindi ako papayag na kung computer lang ako, nagtatype lang ako or something. Kailangan ko ano yung ginagawa ng medyo mas ahead sa akin. Dapat alam ko. So, yun. Every year. So, sa company na yung pinasukan ko, 9 years ako doon. 9 years akong tumagal doon sa company. Ang pinaka-last position ko is division manager. Okay. So, every year, nagkakaroon ng parang promotion para sa akin. Well, ginalingan ko talaga, brother. Ginalingan ko talaga. Literal na ginalingan. Para sa akin, hindi ko tinignan kasi kung... Ilang position yun? Ay, dami. Coder bro, naging technical sales ka, in-house, tapos naging technical sales engineer ka, nagpi-field ka na, natututo ka na mag-drive. Nung dati nag-jeep ka lang, naturuan ka na mag-drive. Tapos, nag-marketing din ako. Bago ako napunta sa division manager. Siguro mga 4 na or 5 position bago. So, from 9,000 na sahod, magkano na ngayon sahod mo as a division manager? May commission na kasi yun eh. May commission na kasi yun. As may basic pa. May basic pa. Okay. Parang gano'n. So, sabihin natin, sakto lang makakabuhay ng, hindi pa, may asawa lang. Isipin nyo na lang, may asawa lang, wala pang anak. Okay. Ganun lang siya. So, tawag dito, ginalingan ko kasi, brother. So, ano yung parang isang quality na masishare mo na paano ka nakarating dun sa division manager? Okay. Una, tinignan ko kasi, brother, kung I don't know, sana makapulot, pero ako tinignan ko muna ano yung magkagawa ko para sa kumpanya, paano lumaki. Okay. Imagine mo, we started, ilan lang kaming piraso. Parang 6 lang ata kami. Umalis ako, parang 50 na kami. So, ganun kami karami. So, tinignan ko ano yung, tinignan ko ano yung learning na mapupulot ko sa company. Ano yung character na mapupulot ko sa boss ko na may tuturo sa akin. Sobrang bait kasi ng boss ko dun eh. Sobrang bait talaga. Ano yung natutunan ko sa kanya? Ano yung mga strategy na pwede niya ma-share sa akin at pwede kong ma-develop din. So, ina-absorb mo talaga, no? Ko. Tapos, tinitignan mo rin kung parang tinuturing ko siyang kumpanya ko that time. Yes. Para bang, sir, ewan ko nung employee ako, parang bang ako nalulungkot pag bababa sales namin. Pag ang konti ng sales ko. Kaya ini-encourage ng boss ko, okay lang yan. Bawi tayo sa susunod. Nice. Sir, parang hindi ko naibigay, sir, yung parang nabitin ako, sir, sa ginawa ko, parang ganun. So, dahil nga ang dami kong na-absorb na skills sa boss ko, natutunan din sa company kung paano mag-run. Tingin ko doon nag-spark. Ang nagtulak talaga sa akin ito, maging negosyante. Pandemic days. Ang daming pera. What I mean, ang daming pera kasi andyan yung ayuda, lumabas yung SSS, lumabas yung kalahati ng 13-month pay. Sabay-sabay yun. Tapos yung sahod, tapos nasa bahay ka lang. Hindi ka na mamasahe, hindi ka gumagastos ng pagkain sa labas. Wala expenses. So, sabi ko, may pera ako.
ano kayang pwedeng gawin dito? Division manager ka pa ba niyan? Or Yes, nag-resign ka? nagtatrabaho pa ako nito. Nagtatrabaho ka pa. No, Nagtatrabaho pa ako nito. Okay. Tapos biglang pandemic, nagkaroon ka ng pera dahil sa mga doon ka palang nakaisip na anong gagawin mo doon sa pera, tama? Okay. Yes. Parang di ako sanay na meron akong sa trabaho pa lang ako noon. That time, malaki na sa akin yung 30,000. Sabi ko, anong gagawin ko doon sa 30,000 na to? Sabi ko, di ko alam. Basta parang, feel ko milyonaryo na ako noon. Kasi may 30,000 na ako noon. Well, may anak na ako that time. Doon pumasok yung, nakita ko yung demand. Nung kasagsagan ng pandemic, nagkaroon ng kakulangan ng face mask. Oo. Naalala mo yan? Tama. Walang face mask sa Pilipinas. Oo, pahirapan. Gumawa ako ng face mask. Para bang bibili akong tela, tapos papagawan ko ng face mask. And then, gawa sa tela, yun. Pero yung face mask na ginagawa ko, yung parang pamorma pa din siya. Hindi siya yung typical na face mask na nakabalot lang sa mukha. Pang fashionista pa rin. Anong kung tawag ngayon 3D mask? Yung meron dito tapos basta tinutupi siya. So, lalabas ka pa rin na naka-face mask, pero fashionista ka pa din. Nagbomba? Kumita ka ba? Oo naman. Oh. Grabe yun. Grabe yung na yun, yung sugal na yun. I don't know Lahat ba nung 30K mo, pinuhos mo doon? Hindi naman. Okay. Simula muna ako ng konti. Okay. Siguro nagkalahati muna ako. Okay. So, di pa ako nanonood dito ng kung ano-ano. Risk pa rin yun kasi pandemic, hindi mo alam kung hanggang kailan. Exactly. Tsaka wala kang experience sa pagninegosyo. Diba? Ang naalam mo lang, natutunan mo lang, yung, syempre, during the work or mga natuturo sa'yo ng boss mo. Diba? Pero yung magre-risk ka ng ganon, sobrang hirap nun para sa akin. Para bang, inisip ko na lang, okay lang yan. Sige. Ano lang naman yan kung matalo, babayaran ko na lang yung sa SSS. Or babayaran binigay lang naman ng ayuda yan. Parang ganon ang iniisip ko na lang. Kasi para bang kapag hindi ko sinubukan, mawawala yung chance sa yung opportunity. Take the chance. Take the risk or lose the chance. Wow. Ba yung sabi? Take the risk or lose the chance. Okay. So, ginawa ko, nag-risk talaga ako. Kumita ako, Brad. Imagine mo, kung nagpupuhunan ka ng 20 pesos, na ibebenta mo siya ng 250 pesos. Wow. Bro, di ko pa alam that time ang ads Oo. Ang alam ko pala nun, yung direct selling. Direct selling. Facebook, boost, ganun lang. Ganun lang alam ko. Popost ko lang. Ayun. Talagang, imagine mo bro, meron akong 50 orders, 70 orders. Hindi ako makaba ng 25 orders in a day. Tapos ganun yung amount. Kasi wala talagang needs ng tao Kinailangan ng tao that time. Tapos kakaiba pa siya. Kasi nga 3D mask siya. So, yun. Doon talagang, sabi ko ba, nakaipon ako. Yung 15,000 ko, naging 60,000. So, ako na lalo. So, anong negosyo niyan? Masasabi mo ba siyang tahian na yan? Hindi pa. Kasi nga, hindi pa ako, nakikipanahi pa lang ako sa iba. Okay. Bibili ko na ng tela, tapos nakikipanahi ako sa iba. Okay. So, syempre, dahil malikot ang utak ko, para bang, I don't know kasi ako hindi ko papayag na mayroong isang bagay na lagi kong tinitignan o lagi kong ginagawa, pero hindi ko alam kung paano gawin. Imagine mo from marine engineering into sales engineer. Tapos pupunta ka ng tahian. Anong nun? Ano yung dot nun? Diba? Layo. So talagang tinignan ko kung paano, okay, tatanong ako sa mas magaling. Sabi ko nga, ang hilig kong makinig talaga sa taong mas magaling talaga sa akin or may matututunan ako. So, doon sa nananahi sa akin, tinatanong ko anong use na itong machine na to. Bakit po ang daming klaseng panahi na yan, machine? Akala ko dati ang makina isa lang. Tapos kaya nang gumawa lahat. Hindi pala ganoon. So, iba't ibang klase pala siya. So, inalam ko paano yung proseso, paano yung dapat gawin, anong mga kailangan, anong nagpapadelay. Typical na ino-observe mo kung ano yung product development mo. Parang ganun siya. Yun. So, nag-umpisa ka pala sa face mask. Yeah. Kasi ngayon, parang alam ko is t-shirt na agad, mga hoodies na So, inaral mo yung paano gawin yung face mask sa supplier mo, no? Kung paano proseso nila. Oo. Okay. So,
ano naman yung nagbigay sa'yo ng idea para sumubok ng ibang items? Okay. Ganito yun. Siyempre nagkakaroon ng mga problema sa bawat sa bawat talagang hindi naman laging smooth yan eh. Naniniwala ka ba doon na ang business naman. hindi laging smooth? Hindi laging smooth. Laging pag masaya ka, so, kabahan ka na. Kabahan ka na. Oo, totoo yan. Mag-agree sa akin lahat ng negosyante. Pag may masaya ka ngayon, kabahan ka na sa susunod. So yun na nga. Ito na nga dumating yung kaba. So talagang ang dami nagka-delay na yung project, nagka-delay na yung supply, nami-miss ko na yung opportunity. Nagkaroon ng problema sa production time. Sabi ko, sige, risk na naman to. Gawa ko ng sarili kong product. Ay, meron pa palang problema nun, bro. Bukod doon sa product time, ang daming gumaya. So sa dahil marami siyang gumaya, ano nangyayari sa produkto? Bumababa ang presyo. So oversupply. Oversupply na eh. Kasi marami nakikita ng ibang tao na Kaya guys, ito pag meron kayong dinedevelop para sa akin, pag meron kayong dinedevelop na produkto, kailangan 5 times ahead kayo. Yan, sa kanila. Tama. Kasi magbilang naman kayo ng 2 weeks, 1 week, or a month. Gagayahin na yan. May gagaya na sa inyo. Nangyari nga sa akin. So, learning na naman. Okay, may nanggagaya na. Bumaba na yung presyo. Hindi ko na kayang i-sustain. So, kailangan gumawa naman ako ng produkto na kakaiba naman. Well, hindi siya kakaiba, pero nakikita ko yung demand. Yung 60,000 ko na kinita, from 15,000, 60,000, bumili ako ng machine para maagawa ng t-shirt. So, hindi siya yung pang-print. Talagang panahi siya ng t-shirt. So, sabi ko, sige, kumuha ko ng, take care of bro. First time ko magkaroon ng sariling employee. And I'm happy to say na yung first employee ko, kasama ko pa rin siya until now. Wow. Sobrang proud ako, Kuya Jun. Kuya Jun, Kuya Mike, nakikinig kayo, mapapanood nyo to, sobrang proud ako sa inyo. Na hindi nyo ako iniwan from the start up to now. Siyempre kayo mas nakakita kung ano yung naging progress natin. Anyway, first time ko mawak ng tao na talagang sarili ko na pinapasahod ko. Sabi ko, sige, gagalingan. Para bang, sige, patipato na ulit. Patipato na ulit. Ganun naman talaga eh. Parang pogs lang yan eh. Tumataya nga ako dati sa Jolin nang uuwi akong iyak eh. Pogs nga, ganun din eh. Todo patipato, no? Bet na, patipato mo, kalahati buo. Parang ganun. Para bang, sige, patipato na yan. Pag natalo, bahala na. Ganun naman eh. Magawa ng t-shirt, kailangan ko sustain yung sweldo, operation cost, lahat. Ngayon, nagtatrabaho pa ako nito, brother. Hindi ko kasi yung kailangan yung demand, masabayan mo. So dahil nga sales ako, magaling akong, tingin ko, ang edge ko, tingin ko sa ibang mga sales din na nakatrabaho ko or mga nakasama ko din, isa para bang mas convincing ako. Para bang once na mag-meeting tayo, para bang for me lang malaking chance na mako-convince ko. Tao. So mga tao naman, syempre kalakip naman ng pagiging most convincing person mo. Syempre kailangan maganda yung serbisyo. Hindi naman po pwedeng convincing ka lang tapos i-scamin mo or 'di ba? Or papabayaan mo. Kailangan kalakip nun magandang produkto at magandang serbisyo. Good service. Okay. Diba? So yun, naghanap ako ng kliyente para magpagawa. Tara, pagawa kayo sa amin. Tuloy yung post ko nun, Brad. Kami ng misis ko. Para may quota kami. Sabi ko, baby. Baby. Sana all. Baby. Ano gawin natin? So, kailangan sa isang araw, mayroong magpagawa sa atin ng 60 pieces. 60 sa akin, 60 sa'yo. Post lang tayo, lahat ng groups, brother, pinusan namin. Everyday yun. Quota yun namin. Okay, may nakuha ako 60. Quota na ako ngayong araw. Pero pag may humagip pa, masaya. Ganon din yung misis ko. So, 60 din sa kanya. Tuloy-tuloy namin ginagawa yun, brother. Maraming nag-reject sa amin, maraming hindi naniniwala sa amin that time na mga brands or mga clothing brands. Kasi nga, syempre, bagong sulpot lang kami sa industriya eh. Para bang, sino ba kami?
Ano na bang mga napatunayan nyo or ano na bang mga produkto na gawa nyo? Oo. Ayun, nagawa namin yung mga quota namin, dumami yung gawa. Ngayon, challenge ulit. Dahil nakita ng tao, nakita niya bang negosyante na yung produkto na yun ay in demand, kinaya. So, yung 4 machines ko, kumita, yung 60,000 ko, naging 80,000. Binili ko ulit na machine yun. All in ulit. Hindi ako kumurot, brother, kahit isa. Tiniis ko yun, tiniis ko lahat ng hindi bumili ng luho or kahit anong reward para sa akin. Siguro reward yung pagkain na siguro namin. Masaya na ako doon. Para bang lutuan mo lang ako ng paborito kong ulam sa linggo. Okay na ako doon. Ano ba yung paborito mo ulam? Sinigang pare. Ay, sarap. Yung baboy, Brad. Yan. Di ba? Oo. Tapos yung malapot-lapot. Yan. Yun lang. Oo, yan lang request mo. Request ko lang yun. Para bang okay na ako doon. Nafulfill na yung buong linggong trabaho. So, hanggang yung, alam mo brother, yung sideline mo noon, natitriple niya na yung sahod ko sa main job ko. Yung profession ko. Ganda, brother. Tingin ko dito sa episode na to, yung mga magbe-benefit, no? Yung mga empleyado na never nilang naisip na kaya pala nilang magnegosyo. Oo naman. Ayun. And ang ano ko lang is, babalik lang ako ng konti. I think this is my last question before tayo mag-takeaway. Paano mo napagsabay yung empleyado ka, tapos niraran mo yung business mo na may quota pa kayo? Oo. Nung nagkokotahan ba kayo ng misis mo? Nagkokotahan. May trabaho ka pa na? Meron pa. Di ba? Well, siguro dahil nga sa tagal ko nga sa 9 years na ako sa trabaho ko. Siyempre, customer base. May mga customer din ako. Bago ako mag-business kasi na-establish ko na yung customer ko eh. So, nangyayari, naging auto-buy na sila. Naniniwala ako sa sales kasi ang laki na natulong sa akin ng principle of sales eh. Ang sales kasi, naniniwala ako na yung buyer, hindi naman yan 100% bibili because of the product. It's because of you. Malaking porsyento na bibili siya dahil ikaw yun. So, bilang isang salesperson, para bang kahit magpalit ka ng produkto at mag-alok ka ulit sa isang kumpanya or the same person sa kumpanya na alam nilang kailangan nila, bibili sila dahil ikaw yun. Hindi na titignan kung sinong kumpanya yan or kung anong brand yan. Basta tiwala silang ikaw nagbebenta. So, parang naset ko sila ng ganun. And then, paano ko na-manage naman yung time naman ng business ko? Since kasama ko yung misis ko, nung that time na yun, kumbaga monitoring na lang ginagawa ko. I see. Kumbaga, misis, para bang ikaw muna dyan, pag wala ako, monitor mo yung operation. Normally, ano lang mga kailangan, ano kailangan ng mga employee natin, ano bang problema, parang ganun. Ikaw, kailangan iset mo yung sarili mo. Doon pa lang sa point na yun na nagsisimula ka, iset mo na agad yung sarili mo na kailangan decision maker ka. At problem solver ka. Kailangan, pag dumating yung problema sa'yo, pumasok sa tenga mo, kailangan may sagot ka na kagad sa isip mo. Hindi mo pwedeng iyakan yun. Hindi mo pwedeng taguan yun or ipasawalang bahala or ipabukas. Kailangan pag pumasok sa tenga mo yun, isolve mo na agad ngayon. Exactly. Ganun, tingin ko yun ang pinakamalaking traits dapat ng isang negosyante. Quick decision maker ka, tapos problem solver ka ng sobrang bilis. Ganun. At yung partnership ninyo yung mag-partner. Oo, yes. Importante. Yes, no? Yung tiwala talaga. Well, maraming kaming time din na hindi nagkakaunawan that time. Kasi talagang nag-i-involve na yung pera. Pera, decision making na hindi kayo tugma. Tapos may mga circumstance na
na ang babae, minsan wala sa mood. Siyempre, magulang din siya. Stress sa mga bata. Para bang naglalaban yung ganun. Para bang pinaliwanag ko na lang din sa kanya. At kailangan namin maintindihan na, parehas natin hindi hinangad din to na mapunta tayo bilang businessman or magtayo tayo ng negosyo. Wala sa isip natin nagsisimula tayo nito. Pero nandito na tayo eh. Mapalad na tayo, nandito tayo. Anong gagawin natin? Bibitawan pa ba natin to? Ito na yung nagbibigay ng comfort sa buhay natin at sa mga anak natin. Bibitawan pa ba natin to? So, hindi ko rin alam to. Hindi mo rin alam to. Para sa atin hindi alam. Pero dapat sabay natin pag-aralan. Yan. Diba? Ganda. The best. So, ayun. Ngayon naman na napagdaanan nyo yung mga problemang yun ng partner mo and then yung mga iba pang struggles. Ngayon, nasan na ba si Get Inc? Ano na bang ginagawa ni Get Inc ngayon? Yun. Si Get Inc Garments ngayon. So, nagsimula nga kami diba sa 1 machine. Ngayon, meron na akong 40 machines. 40 machines? 40. Wow. So, meron na rin akong 40 employees. So, nagre-reside kami sa isang malaking warehouse. Meron kami sa warehouse sa 400 square meters. So, yung kalahati noon na nabili na pundar na ni Get Inc. And then, yung kalahati, nirerentahan pa namin. Pero at the same time, maganda naman. Dugtong-dugtong lahat yung ano. Oo. Then, masasaya yung masasaya yung mga empleyado ko kasama. May mga matatanda, may mga same age, may mas bata. Para bang masaya yung environment. Well, marami na kami ginagawa. Noon, face mask, t-shirt. Ngayon, nag-ano na kami. Into denims na kami. Nagde-denim na kami. Nagka-cargo pants na kami. Nag-hoodie na kami. Basta, kung ano yung mga mahihirap gawin. Na we are more on streetwear, guys. We are more on streetwear industry. Men's clothing. Kung ano yung mga medyo in demand or medyo may mga pagka-creative na ginagawa yung mga clothing brands. Lumalapit sila sa amin. So, I'm happy na nagagawa namin siya ng maayos. Serve naman namin siya ng maganda. Marami rin namang nakaka-appreciate. Yun. Ganun siya. So, sobrang laki ng development. Hindi ko na napapansin. Tumatak lang talaga sa akin, no? Bilang isang negosyante, alam mo yung buong struggle na yun. Ang puso kasi ng negosyo, yung pera talaga. Tsaka yung trust, syempre. Tiwala. Yung puso ng pera, kasi ito yung puhunan mo eh. Kailangan talaga hindi mo hahaluan ng kahit anong kalokohan na bagay yan. Bisyo, sugal, kahit alak. Walang hahalo doon. Okay? Ako, bago ako kumurot ng prutas, ng bunga, 4 years, brother. Until now, wala akong mga original na mga gamit. Kasi pag kumita, kailangan balik. Ay, ni-invest mo ulit. Invest agad. Ibalik mo lang. Kung kaya mo, ibalik mo. Ganun lang siya. Hanggang sa nakabili ka na ng 40 machines. Diba? Yes. Di ko na namamalayan. Talaga? May 40 machines na. Parang ganun lang na kailangan, kasi kita ng kumpanya yun eh. Ibig sabihin, kumita siya, yung iba kasi ganito eh. Akala na pag nakabilin na sila ng ganito, wala nang maintenance. Wala nang kailangan i-improve. Hindi kasi po pwedeng napag-iiwanan ka. Tama. Tumatak sa isip ko na pag meron ka ngayon, bilang ka ng 1 to 2 weeks or a month, may gagaya na sa'yo. Ngayon, lagi niyong titignan, ano yung unique sa inyo? Yan. Unique selling proposition or unique proposition selling. Unique selling proposition. Ano ba yung unique sa'yo? Bakit ba sa'yo, isipin niyo lagi, bakit ba sa'yo bibili ang tao? Bakit ba sa'yo kukuha ang tao? Ano ba ang unique sa'yo? Kasi kung katulad ka lang din ang produkto or yung ginagawa mo, katulad lang din ng karaniwang negosyo, bakit ikaw? Ayokong tignan ako ng tao dahil nga, pipiliin ako dahil mura ako? Hindi. Ayoko ng ganon. Cheap products attract cheap customers. Diba? Kung gusto mo ng premium na produkto, magbabayad ka rin ng premium. Tama. Diba? Ganon siya. Tsaka, nagke-create din kasi ako ng branding din para sa sarili ko.
Oo. Diba? I make contents, pinapakita ko kung paano ako nagbibigay ng tips sa mga clothing brands dito sa Philippines, paano nila ma-enhance. Well, hindi ako kilala lahat ng maraming clothing brand owners dito sa Pilipinas kasi talagang I'm working behind the scene talaga sa mga brands. Talagang gusto kong maipagtrabaho sa kanila. Masaya ako kahit behind the scene ako. Masaya ako nakikita sila na magsasucceed sila. Kasi once na nag-succeed yung brand o yung kliyente namin, feel ko doble pa yung saya ko eh. Kasi imagine mo yung craft mo na i-promote nila, nag-gain sila ng profit, kami din nag-gain ng profit, di ba? Para bang win-win situation. Tama. Saya. Yun. Napakaganda. And eto, ano yung message mo sa mga taong empleyado right now na gustong pasukin yung pagnenegosyo? Okay. Ganda yan, brother. Okay. Una-una guys, syempre, alam ko nag-iiba yung generation. Nag-iiba yung mindset ng mga tao. Sa akin, mas una yung tignan, wag yung, pag nagsisimula kayo sa pagiging empleyado, wag yung munang isipin kung ano yung sahod. Isipin nyo muna, ano ba yung mapupulot kong aral dito sa kumpanya to? Paano nito may enhance yung personality ko, yung character ko, at yung skills ko? Then, tingnan mo kung ano ba ang mapupulot mo doon. Kung maganda ba, pag wala kang napupulot na aral o kahit mababa na yung sahod, marami pa dyang iba. Okay? Huwag ka lang susuko. Normal, mahirap lang talaga magsimula. Pero once na makatapak ka, samantalahin mo. Okay? Sa pagdinegosyo guys, dahan-dahan. Ako, eto di ko mapapayo sa lahat pero ito kasi effective sa akin. So, ano ba yung cue na from employee mag-transpose ka na into a businessman? Diba? From employee mag-transition ka into businessman. Ako ang cue ko noon yung gawa ka muna ng sideline mo. Tapos yung sideline mo na yon, bigyan mo ng attention talaga. Kung talaga yung free time mo, guys, hindi masaya maging negosyante, sasabi ko sa inyo. Yung sasabi nila ikaw yung boss, tapos para hawak mo yung oras mo, hindi. Hindi ganun yon. Kung tutusin ka pagiging empleyado, 8 to 5, tapos ka na. Pag uwi mo, tatay ka na, parents ka na, anak ka na. Ganun lang problema pag negosyante ka, hindi ganun. So, sobrang hirap. So, from isip mo muna, talagang isiset mo muna yung mindset mo. Okay? So, yung naging cue ko nun, yung sideline ko na business, ginalingan ko, pinagtuunan ko ng pansin sa free time ko. Nung lumalaki na siya, kapag natitriple niya na yung sahod mo sa isang buwan at 6 consecutive months, 6 na buwan na sunod-sunod, tapos natitriple niya yung sahod mo, yun na yung cue. Yun yung naging cue mo. Yun yung naging cue ko. Yun yung naging cue ko. Hindi ko sasabing maging cue nyo rin. Oo. Hindi maging cue ng lahat yun. Iba-iba kasi no? Iba-iba. Sa akin yun yung naging cue. Pero pwede nilang gawin yan parang baseline. Yeah. Si Angelo. Oo. 6 months yun sa kanya. Pero kung sumasahod ka na employee na 200,000 a month, pag-isipan mo. Paano mo titriplein yun? Oo. Ibig sabihin, malaking challenge yun to businessman. Parang ganun siya. So, yun yung maipapayo ko. Tsaka, tatagan nyo na agad kung sa pagiging employee pa lang, umiiyak ka na. Stress ka na. Paano pa pag dumating ka sa businessman tapos wala kang sales isang araw, baka umiyak ka dyan. Hindi ka pwedeng maging iyakin dito. Hindi ka pwedeng maging mahina dito. Hindi po pwedeng tatawagin mo kung sino tapos magiinom ka bigla. Kasi magagalo mo yung puhunan mo. Ganun siya. Dito, kailangan ang employee mo mapasahod mo kahit magdildil ka ng asin, basta mabayaran mo lahat ng operation expenses. Basta mabuhay mo at negosyo, ganun. Okay. And, kung iisipin mo lang ang kita sa negosyo, ngayon pa lang masasabi ko, talo ka na. Why? Ang negosyo kasi, Brad, para sa akin, hindi yan palakihan ng kita eh. Patagalan to. Patagalan yan. Tama. Hindi to palakihan ng kita. Kumikita akong 200,000 naman, kumikita ako ng 1 million naman. Kumusta ka next month? Oo. Tapos 3 months ka lang. 4 months ka lang. Hindi. Patagalan to. Pahabaan, palaliman din to ng bulsa. Ganoon lang yun, guys. Add ko lang doon. Yun yung mga nagiging mistake kasi ng iba. Yung, ang laki ng kita ngayon, this month.
gagawin nila, mag-expand sila ng sobra. I mean, create naman ng bagong negosyo. Dadamihan yung overhead expenses. For example, so, ang laki ng lumalaking expenses. Akala nila kasi, yung income is dire-diretso na yun. So, ang nangyari, usually na nangyayari, lumiliit yung sales. Tapos ngayon, ang laki ng expenses. Yun yung minsan nag-feel. Tingin ko dapat pagtuunan mo nila pansin kung paano nila papataas yung sales. Kasi yun yung foundation eh. Tama. Well, product sa foundation. Magandahin yung product mo. Let's say kung pagkain yan, kahit maliit na coffee shop, hindi ko naman nila lahat, pero ang daming coffee shop dito sa Pampanga. Ang daming aesthetic, ang daming magagandang lugar. Pero mapipili mo sino lang yung masasarap eh. Pero yung masarap na yon, kahit maliit, babalikan mo yun eh. Tama. Diba? Tama. Kasi alam mong masarap yung produkto. Kaya nga sabi ko, diba, ano ba yung unique sa'yo? Mamaya nag-business ka lang dahil trend. Dahil nakikita mo na, gumana sa iba, gayahin ko rin kaya. Hindi ganon. Isip ka, ano yung unique ka? Tama. Bakit bibilis? Yun ang lagi mo isipin, no? Ikaw, bakit ka bibili sa taong to? Dahil lang ba sa kaibigan mo siya? Mamaya one-time buyer and fly-by-night lang yan. Bukas, di na bibili ulit yan. Sunod na araw, di na bibili ulit yan. Ganun lang siya. Nice. Alright. Thank you so much. Yes. Partner, Angelo. Ngayon, gusto mo bang i-promote yung Get Ink? Yes, okay. Po-promote ko lang guys yung Get Ink Garments Manufacturing. Dito kami located sa Mexico, Pampanga. So gumagawa kami guys ng mga more on streetwear and menswear clothing. So kung ikaw ay clothing brand owner, tapos gusto mo mag-release ng mga denims, cargo pants, or mga twill pants, or any product na pwede mag-enhance sa brand mo, just contact us. So, ililive ko yung number ko na page namin dito. Pwede nyo may contactin dyan, guys. And then si Jet nga, guys. Si Jet nga, papakilala ko rin. Si Jet ay naging partner kami dahil dito sa podcast. So, actually, businessman din siya. Ako din. So, ito yung first episode. Episode number 1. Episode number 2 natin, guys, si Jet naman ang ating nagiging guest at tatanungin. Alright. Kaysa rin siya negosyante, guys. And intro lang, no? Partner kami dito sa business ng Get Viral Podcast Studio. Yes. So, dahil nga meron kaming common denominator. Kahit magkaiba kami ng industry ng pinanggalingan. So, nagtugma sa podcast. Nagtugma kami dahil dito sa podcast. Kasi, meron kaming common goal and common vision. Iisa lang yung gusto naming ibigay. Or iparating sa Pilipino ngayon. Philippines ngayon, sa marketing ngayon, sa digital marketing, na podcast is the new marketing strategy na pwede nyong gawin. Kaya pinakamadali na maging marketing strategy nyo kung kayo ay nagbe-business or kung nag-create ka man ng personal branding, podcasting is the best way. Yan. Katulad ng ginagawa namin ngayon. Para kung hindi ka man lang isa or gusto nyo marami kayo nagkukwento, kung tingin nyo yung barkada ninyo or yung kayo magka-agrupo merong kapupulutang aral o may katuturan naman yung pinagkukwentuhan ninyo, itaan nyo dito sa podcast, di ba? Malay nyo naman, makarelate naman yung mga ibang tao o ibang nanonood sa inyo. Itaan nyo dito, i-record nyo. Setapan natin ng camera. May microphone kami. Ilang microphone man? 5 ba kayo? Pwede. Kompleto yung lightings namin. May mga malulupit kaming editors. Diba? Yan o. You know? Bang! Yan po. Alright, yun. Kaya si Jet, siya sa mga coach ko actually, tapos estudyante niya ako ngayon. Sa podcast. Sa podcast, yes, sa podcast. Kasi nag-aaral ako, mas magaling siya guys para sa akin. Ngayon, hilig ko lang talaga yung podcast. Pero kung pagdating sa well-experienced sa pagpa-podcast, hindi kayo mapapahiya. Ayun kasi yung career ko naman talaga podcast producer. Oo nga. Yan, ano pa lang yan, trailer. Trailer yun. Papanood nila next episode. Next episode, alright. So, ayun, thank you so much, yes, Angelo, for sharing. Thank you. Your Kahit story. Sobrang haba ng pinagsasabi ko, sana may natutunan to mga. Sana, no? Kahit yung mga nasa likod natin, mga nakikinig na to. Oo. Palakpakan dyan. Alright. Diba? Ganda ng episode. Ako personally, marami ako natutunan. I hope sana kayo din marami kayong natutunan. Guys, yung share ko lang, no, itong ginawa natin podcast na to, itong kwentuhan namin to, kahit mag-partner kami sa business,
Ngayon niya lang narinig. Ngayon ko lang narinig. Totoo. Kaya makikita, kaya sa next episode, ngayon ko lang din maririnig yung ano niya. Kaya medyo gine-gatekeep namin na magkwento sa isa. Sabi, hindi. Reserve. Hindi, reserve mo yan. Yeah. Huwag ka magkwento. Ayun. So, thank you. Thank you ulit sa panonood. Alright. And see you on the next one. Yes.